O, pero bago yan, pag-usapan na rin natin syempre mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating... Teka Moment! Sa ating Teka Moment, kung naalala nyo, nung June 17, inanunsyo itong substantial relaxation sa mga requirements para sa visa ng mga Pinoy na papunta sa Japan. Mga boss, effective na po ito noong September 30 pa. At ang mga bansa pong kabilang dito, Philippines, Indonesia, at of course, ang Vietnam. Sabi nila, ito po ay para sa mga multiple visas para sa Pinoy. At bukod sa pinadaling issuance ng requirements, pinalawig pa po ito ng 5 taon. So, napakagandang balita yan. At hindi lang yan, madaling na rin po ang proseso para sa mga kababayan nating Pinoy, Indonesian, and Vietnamese na naninirahan sa labas ng bansa para naman sa kanilang diplomatic mission which has jurisdiction over their place of residence. At ito pa, sa November naman, papadiliin na rin yung kumbaga visa requirements para naman po sa single tourist visa. Misalo na po para po sa mga rehistradong travel agency sa Japan Embassy. At kasi ang layunin nila, kaya pinapadali nila yung mga pagpasok sa bansang Japan at dun nga sa mga visa requirements kasi gusto sana nila 20 million yung kanilang tourist I'm not sure if this year, pero yun yung kanilang target. Okay. Okay, so pinapaigting nila yung kanilang turismo. Yes. So pinapadali nila yung proseso ng pagbisita sa kanilang bansa. Actually, kung napapansin nyo, ang dami talagang pumunta ng Japan na Pinoy this year. Sa Japan ng mga Sa Pinoy. Japan, Oh, yung dami mga ng bakasyon. yung mga nakakaluwag-luwag. Ang dami rin ng tourist attractions ngayon po na rin sa Harry Potter. Meron silang bagong attraction Sa ngayon. Universal Studios. Okay, so yung mga nakakaluwag-luwag, good luck sa pagpunta niyo sa Japan ngayon. Medyo Minura din. makaluwag na. Minurahan na din yung Minurahan. mas mura. I'm Mas sorry. mura, Mas okay. yung fare and also yung, of course, yung requirements nga sa visa. Mas pinadali. Okay, para kay Carla, mura yun, ha? Okay, very good. Sa ating mga Teka Moment, may bagong mission yung ating mga UN peacekeepers na mula sa Golan Heights. Matapos nga silang parangalan kahapon, mismo ng Pangulong Aquino at ni DND Secretary Voltaire Gasmin, dahil ang 344 na UN Pinoy peacekeepers na galing ng Golan Heights ang magbibigay ng seguridad sa pagdating dito, sa pagbisita dito ng Santo Papa sa unang buwan ng susunod na taon o sa January. So ito, according kay Head of Security Force Commander Lieutenant Colonel Ted Damusmog, ito medyo mabigat na challenge para sa kanila. At magsasagawa sila ng karagdagang training para dito. Alright, syempre para sa karagdagang impormasyon na para dyan, Audrey, konektado ang ating Teka Moment. Aminado si Contingent Commander Lieutenant Colonel Ted Damusmog kung saan magiging kakaiba at very challenging ang gagawin nilang bagong mission, which is itong ang pag-secure kay Pope Francis sa darating na January 2015 kung saan nakatakdang bumisita dito ang Santo Papa. Si Contingent Commander Lieutenant Colonel Ted Damusmog ang magiging head ng security na hawak sa seguridad ng Santo Papa. Una rin na pong naatasan na kakasabi lang ni Audrey, ang UN Peacekeeping Contingent na galing sa Golan Heights na lead security kay Pope dahil nga sa kanilang karanasan na rin sa Peacekeeping Mission. At sinabi rin ni Lieutenant Colonel Ted Damusmog na magkakaroon ng bagong adjustment at sa security procedure dahil sa ibang subject ng Santo Papa. Ayon din sa kanya, hindi naman din nakikitang banta ang ISIS para sa Santo Papa. Nilinaw din ito na ibang level ng grupo o opisyal ang direktang makikipag-ugnayan sa Vatican. Okay, so talagang... So it's nice to know that they really nag-exert sila ng extra effort patungkol dito sa seguridad ng ating Santo Papa. At nakakatuwa rin na malaman na hindi naman pala banta ang ISIS. Dahil ito po ay isa sa mga talagang kumakalat na sa social media na kinakatakutan ng taong bayan. Okay, so talagang abangan natin yung pagdating ni Pope Francis sa January 2015. Siyempre, yung pinakangari natin na maging secure talaga siya sa kanyang bisita dito sa Pilipinas. Okay, so mula sa inaasahan natin na pagdating ni Pope Francis sa January 2015, ang susunod naman natin, Teka Moment, siyempre, palakpakan natin ang Team Pilipinas dahil sa wakas, nakaginto na po tayo sa 17th Asian Games. Okay, nasungkit ito ni Daniel Kaluwag sa BMX competition.
bago pa man ang event Ano ba ang ay... BMX? BMX, ito ating mga extreme na bike, di ba? Kasi nakita ko sa mga photos eh. Saka, di ba, usually may mga competitions talaga na ginagawa na gano'n. Pero bago pa man kasing event na to, ang sinabi ng mga officials, yung mga team officials, talagang inaasahan nila na si Daniel Kaluwag yung makakapag-uwi ng gintong medalya. At hindi naman sila nagkamali doon dahil ito nga yung first gold medal natin. Silver naman yung nauwi ng Japan at bronze naman ang nauwi ng China. Ang kapatid naman ni Daniel na si CJ, umabot naman sa pang-apat na pwesto. So, muti ka na rin, pumasok sa podium finish. So, ang panalo ni Daniel Kaluwag ay hudyat na natapos na rin yung medyo mailap na gintong medalya para sa Pilipinas kasi 1 week na pala itong Asian Games. So, very, syempre, good news to sa ating lahat. At umakyat na sa 22nd place ang Pilipinas mula sa 27th place sa medal standing. So sa kabuuan, ang Team Pilipinas ay may isang ginto, 2 silvers at 3 bronze. So congratulations sa Team Pilipinas dyan sa 17th Asian Games. Pero Alright. bukod dyan, meron pa tayong chance sa boxing competition na posibleng makakuha rin tayo ng gold. At dahil nga, napag-uusapan na rin yung pag-uwagi ng Pilipinas dyan sa may Incheon, South Korea, pag-usapan na rin natin yung nangyari kagabi. Oo, grabe. Namamaga ang eyebags ni Carla dahil natirahan ng 3 points ang De La Salle University kagabi sa dying seconds. Even Ateneo. Even Ateneo Naglag and din. NU. Medyo napalpal si So sa Keeper. final, sa maglalaban ay NU Bulldogs, NUN. FEU. Sayang inaabangan ko sana yung Ateneo Lasal na final. Pero Tapos, first time ang pero NU after 44 years. 44 After years, 4 ang tagal decades, nun. Yes, oo. So, good Tapos news to sa third place, maglalaban naman ang De La Salle Yes. at Ateneo. Ayan, Alright, mapapanood so pa rin dito naman natin. talaga nakikita pa rin natin ang galing ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng sports, pati sa international community. Nagpapakita na rin sila ng kanilang galing at talento. So mabuhay po kayong lahat. Yes. Proud na proud po kami. Talagang maging isang tunay Okay na lang yan, Pilipino. Carla.